Naglalakad ako at naglalaro sa gilid ng kalsada nang bigla kong mapansin ang isang malaking truck na nawala ng kontrol. Sa kritikal na sandaling iyon, agad akong sumugod at pinigilan ang dalawang sasakyang muntik ng magbanggaan. Dahil doon, naiwasan ang isang trahedya. Sa sandaling iyon, biglang nagliwanag ang aking palamuting jade. Doon ko biglang napagtanto na ang lalaking nasa truck ay ang matagal ko nang nawawalang kapatid. Nang makita kong nawalan siya ng malay dahil sa matinding gulat, agad akong naglabas ng isang tableta at ipinainom sa kanya. Sa sumunod na segundo, agad siyang nagising. Nang makita ko yon, mabilis akong sumugod at niyakap siya. Ngunit sinabi niyang hindi niya ako kilala. Wala akong nagawa kundi ipaliwanag na isinugo ako ng aking guro upang hanapin ang aking kapatid. Simula pagkabata, inampon na ako ng isang salamangkero. Ngunit sobrang pilya ko. Sa tuwing makikita ako ng aking guro, takot na takot siya na baka magdulot ako ng gulo. Sa bawat kain, nakakakain ako ng 20 mangkok ng pansit at madalas ko pang nauubos pati ang bahagi ng aking guro. Nang makita niyang nauubos na ang kanyang kakaunting ipon dahil sa akin, wala na siyang nagawa. Sinabi niya sa akin na ang aking kapatid ay isang mayamang tycoon at agad niyang napagpasyahang ipadala ako upang hanapin ito. Ngunit ang pilyang ako ay nagsabing gusto ko pang kumain ng isa pang mangkok ng pansit. Nang marinig iyon, agad na niyang inimpake ang aking mga gamit at sinabihang umalis na agad upang hanapin ang aking kapatid. Matapos marinig ang aking paliwanag, unti-unting naniwala ang aking kapatid at nagpasya siyang isama muna ako pauwi. Pagdating namin sa bahay, agad akong nagpalit ng isang magandang bestidang parang prinsesa. Ngunit hindi nagtagal, biglang nangati ang buong katawan ko. Nang makita iyon, agad lumapit ang aking kapatid upang suriin ako. Ngunit wala siyang magawa. Sa sandaling iyon, natuklasan niya ang isang liham na iniwan ng aking guro. Ayon sa liham, isinilang daw akong may masamang kapalaran. Kapag may anumang bagay sa aking katawan na nagkakahalaga ng higit sa $100, agad mangangati ang buong katawan ko. Ang tanging lunas ay ang mag-donate ng pera at gumawa ng mabubuting gawain upang unti-unting maalis ang sumpa. Matapos malaman ito, walang pag-aalinlangan na inutusan ng aking kapatid ang kanyang assistant na mag-donate ng $10 milyong sa kawanggawa. At gaya ng inaasahan, matapos magawa ang donasyon, muling nagliwanag ang kayamanang yakap ko. Ang halagang kaya kong tiisin ay tumaas hanggang $10,000 at unti-unti ring bumalik sa normal ang aking kalagayan. Gayunman, tuluyang naubos ang yaman ng aking kapatid dahil sa donasyon. Kaya naman nagpasya akong gamitin ang aking mahika upang tulungan siyang muling maging isang mayamang tao.